Magandang araw mga kadidi! Samahan niyo ako muli sa ikalawang bahagi ng ating kwento na pagkasunduang kasal. Pagbulat ko ng mata ay agad kong naramdaman yung sakit sa kaliwang braso ko. Napaigig ako nang ginalaw ko ito. Nasa tabi ko pa rin si Jordan at mahimbing na natutulog. Napalunok ako nung makita kong suot ko pa rin yung bestida na suot ko kahapon. Napangiti ako ng mapait nang maalala ko yung nangyari kagabi bago ako hinatak ng antok. Hindi ko alam pero nababaliw na ata ako dahil sobrang gumagapo sa paningin ko si Jordan sa malamlam na ilaw sa loob ng kwarto namin. Nadadala na ang mata ko at napapaawang na rin ang mga labi ko. Gustong gusto ko siyang hawakan, gustong gusto ko siyang yakapin. Siguro, ang mangyayari na ito ay pinakamasayang pangyayari na ganap sa buhay ng mag-asawa. Bigla ako nabalik sa wisyo nang mabilis na tumayo si Jordan. Hingal na hingal ito. Ako naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig at nanginginig na lang na binaba ko ang laylayan ng bestida. Napahugot ako ng hangin na magtama ang mga mata namin ni Jordan. Nakakwa na dadala na sa init na nararamdaman namin. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Bigla itong lumingon sa akin. Nagulat ako nang sinulubong ako ng malamig ng titig. Hindi ako pumapatol sa maduming babae. Biglang tura nito. Parang may nagbara sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Tumalikod ito sa akin at malakas na isinara ang pinto. Hindi ko alam na sunod-sunod na palang bumabagsak ang luha ko nang bumalik ako sa realidad. Kagabi, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero nawawalan ako ng lakas kapag lumalapit siya sa akin at tinititigan ako na nagbabagsik ng mga mata. Bumuntong hininga ako at agad na pinunasan ng luha ko sa katumayo. Kahit masakit ng kaliwa kong braso, isinikap kong bumangon at nagdiretso sa CR para maligo. Nagbihis na lang ako ng duster na nakagawian kong suotin dahil dito lang naman din ako sa bahay. Sabi nga ni Jordan, hindi na niya ako papalabasin dito hanggat hindi ako nagpapaalam. Gusto ko umapila at ibalik sa kanya, bakit siya? Habang nasa CR, ngayon ko nakikita ng malinaw yung pasa ko sa braso. Napakagat ako ng labi ng litaw na litaw ang itim nito sa maputi kong balat. Siguro hihingi na lang ako kay Joanna ng yelo para gamutin ito. Bumaba na ako at wala sa sarili ng diretso sa kusina. Walang Joanna ang sumalubong sa akin doon. Parang mas lalo ako nalungkot. Nasanay na rin kasi ako na nakangiti at napakadaldal ni Joanna ang sumasalubong sa akin tuwing umaga. Kaya ako na mismo ang kumuha ng yelo at binalot sa isang damit. Naupo ako sa kadinampi-dampi ito sa pasa ko. Napapasinghap ako sa sakit sa bawat pagdampi ng yelo sa mga pasa ko. All of my life, ngayon lang ako nagkaroon ng mga pasa. Hindi ako nakararanas ng ganito kina mami at daddy. Pero siguro nga kung anong kinaswerte mo sa magulang mo, yun naman ata ang kinamalas ko sa asawa ko. But no, may tiwala pa rin ako kay Jordan. Tumingin ako sa wall clock, malapit na mag-lunch. Nagluluto na ako ng lunch namin ni Jordan, kahit walang kasiguraduhan kung uuwi siya. Naghiwa na ako ng mga ingredients para sa menudo. Kahit masakit ng kaliwa kong braso, pinipilit ko pa rin itong igalaw. Tinapos ko na lahat, nagsaing na rin ako ng kanin. Nang matapos na ang lahat-lahat, ay tumingin ako sa wall clock. 11:30 na, 30 minutes na lang. Sana dumating siya sa isip-isip ko. Tinapik-tapik ko na lang yung daliri ko sa lamesa habang naghihintay. Pero lumipas na ang isang oras, hindi pa rin siya dumarating. Bumagsak na ang balikat ko. Sa bagay, umasa lang naman ako na uuwi siya kahit wala siyang sinabi. Umakyat na lang ako sa taas para mahiga. Wala naman na bago doon. Hihiga na sana ako nang tumunog ang cellphone ko na nasa side table. Kumulot ang noo ko dahil unknown number ito. Tinapat ko sa tenga ko. Hello, si tito mo to, iha. Napatayo ako ng mabuti nang papa pala ni Jordan ang tumatawag. Yes po tito, bakit po? Narinig kong bumuntong hininga ito. Andyan ba si Jordan? Wala po tito kanina pa po siya umalis. Nag-aalala ang sabi ko. Ayoko mabuko kami na hindi kami ayos ni Jordan. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Naku tito, hindi po bakit po?
Hindi kasi siya sumipot sa meeting kanina. Mahalagang investor ito, galit na galit si Tito. Sabihin ko na lang po sa inyo kapag dumating siya, nang biglang may maalala ako. Hi, wait lang po Tito, may number niya po ba kayo? Bigay ko na lang po saya sa inyo. Ayun, salamat Iha. Hindi kasi pinapaalam sa akin ni Jordan ang cellphone number niya. Pinorward ko na kay Tito yung number ni Jordan. Pagkababa ng tawag, ay napabuntong hininga na lang ako. Nasaan kaya si Jordan? Ayaw ko man isipin pero malakas ang kutob ko na magkasama na naman sila ni Donita. Hindi ko na napansin na lumipas na ang oras at yung tanghalian na niluto ko ay lumamig na. Maghahapon na at hindi pa rin ako kumakain. Wala na din akong ganang kumain. Nawala ang gutom ko nang tumawag si Tito at may binalita ito sa akin. Napatayo ako na makarinig ako ng kotse na paparating. Kumubog na naman ang dibdib ko. Ito na naman ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako. Nakita kong bumukas ang pintuan ng kotse at lumabas dito si Jordan. Na kahit malayo ay kitang-kita ko ang madilim nitong mukha. Sinalakay ako ng kaba pero napailing na lang ako sa sarili ko. Baka mali lang ang iniisip ko, kaya naglakad na ako pababa para salubungin siya. Sakto naman pagbukas ng pinto ay nakarating na ako sa harapan niya. Unti-unti akong ngumiti ng mahinhin sa kanya. Gusto ko kahit ngayon lang magsabay kaming kumain. Jordan, nagluto nga pala ako ng paborito mong menudo. Nauutal ko pang sabi. Kinagat ko ang labi ko dahil nanginginig ako. Hindi pa rin umiimik si Jordan kaya kahit sobra na ang nararamdaman ko ay nagtaas ako ng tingin sa kanya. Sinalubong ako na nagyayelo niyang mata. Sobrang cold. Nagtagis ang ngipin nito. Gusto mo talagang ginagalit ako? Nagulat naman ako sa sinabi niya. Ginagalit? Ha? Wala akong ginagawa. Mas lalong nagalit ang mga mata nito sa akin at marahas na hinablot ang kaliwang braso ko at napahiyaw ako sa sobrang sakit. Pero di niya ako pinansin dahil nanlilisik lalo ang mata niya at hinila ako paakyat ng hagdanan. Halos makaladkad na ako paakyat. Tuloy-tuloy na rin ang pagbagsak ng mga luha ko. Sinungaling, sigaw niya sa akin na nagpaiyak palalo sa akin. Nasasaktan ako. Wala akong maalala na ginawa ko na ikinagagalit mo ngayon. Lumalabo ang paningin ko sa mga luha ko na patuloy na lumalabas. Jordan, patawad kung ano man yung nagawa ko, pero maniwala ka, wala akong ginagawang masama. Hindi ko na natuloy ang pagmamakaawa ko dahil agad niya akong hinagis papasok sa isang room na walang kalaman-laman na gamit. Pagdusahan mo lahat ng ginawa mo. Nagsumbong ka pa talaga kay Daddy ha. Humisi siya ng malademonyo na siyang nagpayagig sa kaibuturan ko. Hinawakan niya ang pintuan, nanlaki ang mga mata ko at nanginginig na tumayo. Huwag mo kong iiwan dito Jordan. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko dahil mabilis na isinara ni Jordan ang pintuan. Gumapang ako ng dahan-dahan palapit sa pintuan. Hindi ko kasi maigalaw yung paa ko sa sobrang sakit. Tumama ito sa isang matigas na bagay na hindi ko napansin kanina. Napahagulhol ako na inabot ang seradora na parang pag naabot ko ito ay mabubuksan ko ito. Mami, Daddy, humahagulhol na tawag ko sa mga magulang ko. Nahihirapang umupo ako at niyakap ang binti ko. Natatakot ako dahil sobrang dilim dito. Parang bakanting kwarto na hindi na ginagamit. Kumakalampa ang tiyan ko, pero hindi ko to pinansin kasi nakatulungan na lang ako ngayon habang tahimik na umiiyak. Ano ba ang ginawa ko? Bakit ang laki ng galit sa akin ni Jordan? Kinaumagahan, nagising ako nang tumama ang sikat ng araw sa namumugto kong mata. Gusto ko pang hilingin na sana panaginip na lang ang nangyari kagabi, pero hindi dahil andito pa rin ako sa kwarto na pinagkulungan sa akin ni Jordan. Nakarinig ako na may nagbukas ng pintuan, kaya nangihinang lumingon ako dito. Hinihiling ko na sana si Jordan ito pero hindi, dahil si Joanna ang niluwa nito. Parang maiiyak itong nakatingin sa kabuuan ko. Magulo ang buhok ko. Nakikita pa rin niya ang pinagtuyuan ng luha ko at ang namumugto kong mga mata. Pero humiti pa rin ako konti sa kanya at tinanong dito kung asan si Jordan. Hindi na nito napigilan at tuluyan na itong napaiyak at tumakbo palapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napapikit naman ako para akong nagkaroon ng kapatid.
Ma'am, bakit naman si Sir Jordan pa rin ang hinahanap mo? Tingnan mo po ang itsura mo ngayon. Humiwalay ito sa akin at pinasadahan muli ang kabuuan ko. Kitang-kita ko ang awa niya sa mga mata. Sumunod ka na lang sa akin. Kamusta si Jordan? Mas lalo siyang napaiyak sa tanong ko. Alam kong awang-awa na siya sa akin pero may gusto lang ako marinig mula sa kanya. Pinalasan nito ang luha sa mga pisngi niya. Umalis na po. Sinundo po niya si Ma'am Donita. Napatulolan na lang ako ang sinabi ni Johanna. Gusto kong magsalita pero may nakabara sa lalamunan ko. Bumiti na lang ako ng mapait. Mas masakit pa ata yung nalaman ko kaysa sa sakit ng katawan ko ngayon. Tinulungan ako ni Johanna na tumayo at maglakad papunta sa kwarto ni Jordan. Dahan-dahan na nahiga ako doon. Umalis saglit si Johanna para kumuha ng niluto niyang umagahan at langgana. Ma'am, kumain na po ba kayo? Napalingon ako kay Johanna na inaabot sa akin ng pagkain. Subalit hindi ko magawang sumubo dahil masakit ang kamay ko at napansin naman ito ni Johanna. Ako na lang po ma'am, kaya ibinuka ko ang bibig ko para kumain. Sinubuan ako ni Johanna, napapangiti na lang ako. Ma'am, wala po ba kayong balak na hiwalayan si Sir Jordan? Napahinto ako sa pagnguyan sa tanong ni Johanna. Hiwalayan? Hindi sumasagi sa isip ko na gawin yon. Martir na kung martir pero hindi ko kayang sukuan si Jordan. Tipid akong ngumiti dito. Hindi ko magagawa yon, Johanna. Mahal na mahal ko si Jordan. Mahal na mahal. Nang natapos na akong pakainin ni Johanna ay nagpasalamat ako dito at nagdesisyon na matulog muna. Sobrang bigat kasi ng katawan ko. Hindi ko kayang igalaw ang katawan ko kaya pinilit ko nalang ipikit ang mga mata ko at hayaan ang sarili na magpatangay sa antok. Buong araw na nakarati ang katawan ko sa kama. Dinadalhan ako ni Johanna ng pagkain lalo na ng tubig. Kumukuha din siya ng yelo para itapat-tapat sa pasa ko, lalo na sa pasa ko sa kaliwang braso ko na mas lalong nangitim. Meron din akong mga sugat sa tuhod at paa. Uminom lang ako ng maraming tubig dahil sa tingin ko, yun ang kailangan ng katawan ko ngayon. Pero may kailangan ng puso ko. Ang makita siya. Makita si Jordan. Kinabukasan ay nararamdaman ko na ang kaunting ginhawa sa katawan ko. Tumuyaw na ako para maligo. Nailalakad ko na ng maayos yung paa ko. Pero di ko mapigilan ng mapaaray dahil sa mga sugat ko sa bandang tuhod at binti na bago pa lang naghihilom. Pagkatapos ko maligo ay humarap ako sa salamin para akong naawa sa sarili ko. Nakikita ko ngayon ang babaeng madami sugat, minainitip na pasa sa braso at namumugtong mga mata. Napahinga ako ng malalim at nag-iwas na lang ng tingin, saka nagbihis na lang ng duster na palagi kong sinusuot. Bumaba na rin ako para tulungan si Johanna sa pagluluto ng breakfast namin. Nagtuloy-tuloy akong naglakad sa kitchen. Napangiti ako nang makita ko si Johanna na nagluluto. Napalingon naman ito sa akin. Hala ma'am, bakit po tumayo kayo? Hindi na po ba masakit yung katawan mo? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Johanna. Umiling ako at ngumiti. Konti na lang. Gusto kitang tulungan, sabi ko sabay silip sa niluluto niyang omelette. Bumalik ang tingin ko sa kanya at kumunot ang noo ko na nanlalaki ang mata nito na may tinitinan sa likuran ko. Nagtataka man ako kung kaya't dahan-dahan na rin akong lumingon at tinignan kung anong meron sa likod ko. Halos mapasinghap ako nang bumungad sa akin si Jordan na nasa hamba ng pintuan. Wala akong mabasang ekspresyon sa mga mata niya, pero masasabi kong diretso lang itong nakatingin sa mga mata ko. Napalunok ako nang bumaba ang tingin ko sa paper bag na hawak nito. Umikit ako saka bumaling ang tingin sa kanya. Napansin kong napatingin siya sa kaliwang braso ko na nangingitim. Bigla itong tumikhim na nagpaigta sa akin. Grabe talagang epekto sa akin ni Jordan. Sundan mo ako sa sala, wika niya. Ibubuka ko pa lang sana yung bibig ko para magsalita nang agad ako nitong talikuran at naglakad na pabalik sa sala. Ma'am, ako na lang po rito. Sundan niyo na lang po si Sir Jordan, puna sa akin ni Johanna. Tubingin ako dito sa katipid ng ngumiti. Nanginginig naman na binaba ko ang plato ko sa mesa. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta ng sala. Kita ko pa lang ang likod niya, hindi ko na mapigilan ng panghinaan. Nakasuot pa rin ito ng corporate attire. Bakit siya umuwi?
Naguguluhan man pero naitanong ko pa rin sa sarili ko. Dahan-dahan na lumapit ako sa kanya. Naramdaman niya naman siguro na parating na ako kaya lumingon ito. Maupo ka, wika niya. Parang robot naman na sumunod na lang ako sa kanya. Doon ako sa kabilang sopa na upo sa katapat niya. Napatingin ako sa paper bag na ngayon ay nakabukas na at yung mga laman ay nakalatag na sa mesa sa gitna. Parang tumalo ng puso ko nung ma-recognize ko ang mga ito. Ointment, bandage, betadine at ano pang mga panggamot. Para sa akin ba yan? Sa isip-isip ko. Tumikin ito bigla sa katumingin sa akin. Dito ka maupo sa tabi ko. Sa sinabi niya, parang may sumabog na fireworks sa tiyan ko. Automatic na naglakad ako at lumapit sa tabi niya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ipatong mo sa hita ko yung mga paa mo, utos niya. Hindi na ako nag-alinlangan pa, dahan-dahan na itinaas ko ang paa ko sa kandungan niya. Natatakpan pa ito ng duster ko. Alam kong pansin niya ang panginginig ko. Napasinghap ako nang pinatong niya ang mainit niyang palad sa binti ko. Sabay yung isa ay dahan-dahan naman na itinataas ang laylayan ng duster ko. Bumungad sa kanya ang mga sugat ko dahil sa nangyari kagabi. Napakagat na rin ang labi ko dahil ngayon ko lang nakita ng malapitan ng mga sugat ko. Pansin ko rin na matiim na nakatitig dito si Jordan. Hindi ko mabasa ang nasa mata niya. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Tanging paghinga lang namin ang naririnig ko. Narinig ko rin ang pagbukas ng mga betadine. Kumuha ito ng bulak at nilagyan ito. Aray! Sabi ko na nagsisimula na niyang idampi-dampi ang bulak sa sugat ko. Masakit kasi ito kapag nalalapatan ng gamot. Tumigil ito at nilingon ako. Para naman bigla akong naging pusa sa tingin niya. Napalunok ako at napakagat na lang ng labi. At pinagpatuloy na niya ang panggagamot. Hindi na ako napatingin sa sugat ko dahil nakatitig lang ako kay Jordan na seryosong ginagamot ang mga sugat ko. Parang hinaplos ang puso ko sa ginagawa niya. Gustong gusto ko siyang kausapin dahil ngayon na lang kami nagkalapit nang walang sakitan nangyayari. Habang ginagamot ni Jordan ang mga sugat ni Pamela, ay naalala niya ang mga pangyayari kung bakit nagawa niyang saktan ito at kung bakit andito siya ngayon at ginagamot ang mga sugat nito. Nakakunot ang noo ko at halos mag-uusok ang ilong ko sa galit sa naririnig ko sa tatay ko. Kanina pa nakayuko si Jordan habang kausap sa cellphone ang daddy niya. Do you understand me, Jordan? Wala kang makukuha kahit isang mana kapag pinagpatuloy mo ang kalokohan mo na yan. At sino nagsabi sa inyo niyan, daddy? Yung lintek na Pamela na yun, hindi ba? Gusto ko nang ibato yung hawak kong cellphone. Binato ko ang isang sigarilyo na galing sa bibig ko. Huwag na huwag mong pagsabihan ng ganyan ng asawa mo, Jordan. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kumuha ng number mo dahil hindi ka umattend sa meeting. At doon ko lang nalaman na wala ka sa bahay. At hindi pa alam ni Pamela kung saan ka nagpunta. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinasabi ng tatay ko dahil isa lang ang naiisip ko. Nagdidilim ang paningin ko kay Pamela na yun. Pinupuno niya talaga ako. Muli nagsalita ang daddy ni Jordan. Huwag mo ako pinupuno, Jordan. Pag nalaman ito ng mami mo at lalo na ng mga magulang ng Pamela, humanda ka sa akin. Eh di malaman nila para magkahiwalay na kami, sigaw ko. Oo, at pag nagkahiwalay kayo, mas lalong hindi mo makukuha ang mana mo at tatagalin na kita bilang CEO ng kumpanya. At ibibigay ko ito sa Vice President na alam mo na sakim sa pera. Hindi mo magagawa sa akin yung daddy, galit na wika ko. Try me, Jordan. Try me. Hindi na ako sumagot sa huling sinabi ng tatay ko dahil agad ko nang pinalipad sa pader ang cellphone ko na durog na ngayon. Napahilamos na lang ako ng mukha ko at naupo sa sopa. Jordan, sundin mo na lang ang daddy mo. Masuyong sabi sa akin ni Donita. Nagulat ako at napatingin ako dito. Kanina pa pala ito nakikinig sa pag-uusap namin ng daddy ko. Kunot-noo ko siyang sinagot. No way, hindi ko magagawa yun. Hindi kita iiwan. Ang masuyo nitong mukha ay biglang napalitan. Biglang bumagsik ang mukha nito. Huwag mo muna akong alalahanin. Alalahanin mo yung magiging mana mo. Hindi pwedeng mawalan ka o tayo ng pera. Napahinga na lang ako ng malalim sa katumayo. Niyakap ko si Donita. Naramdaman ko na kumalma naman ito. Okay, Donita. Humiwalay ito at nakangiti na tumitik sa akin. Man na mahal ko talaga ito.
Ilang taon na kami ng kasintahan kong ito at gusto ko sa kanya lang ako ikakasal, pero dahil sa lintik na Pamela na yan, nasira lahat ng plano ko. Umuwi na ako na nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nagtatagis ang ngipin ko habang pababa ako ng ko. Hindi na ba talaga siya natuto? Ang galing niya pa talagang magsumbong. Talagang pinupuno ako ng babaeng ito. At nang gabi na yun, naranasan ni Pamela ang hell na sinasabi ko na ipararanas ko sa kanya. Wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Wala akong pakialam kung umiyak pa siya ng dugo sa harapan ko. Gusto ko lang ay mawala na siya sa buhay ko. Nang paglabas ko ng silid namin, napatingin ako sa katulong na kinuha ko sa mansyon. Nagtataka siguro ito sa ayos ko. Mukha ako miserable sa itsura ko. Gulo ang buhok ko, magulo ang necktie at may hawak akong alak. Oo, miserable ang kasal na ito sa isip-isip ko. Tumayo na ako nung marinig ko ang sasakyan ni Donita. Susunduin kasi ako nito. Napangisi ako. Dapat yun ang asawa ko ngayon at hindi ang Pamela na ito. Oh, pakawalan mo na yung mom mo. Tinapon ko sa lapag yung susi ng room kung saan ko kinulong si Pamela. Umirap ako sa sinabi niya saka bigla siyang hinila para yakapin. Naglalambing ako. Gusto ko mapansin niya yung itsura ko ngayon, pero mas inuna pa niyang pansinin yung bahay. Nang makarating na kami sa kondo ko, inalalata ang katawan ko na nagdiretso ako sa sopa at humiga. Napagod ako na sobra. Honey, gusto ko rin ng ganung bahay. Kailan ba tayo magkakaroon ng ganung bahay? Sambit sa akin ni Donita. Naiirita na ako sa paulit-ulit na pagbanggit ni Donita tungkol sa bahay na iyon. Bibilhan ko naman siya ng bahay mas malaki pa nga dun Naramdaman ko na naupo siya sa tabi ko. Kamusta naman ang nangyari kanina? Pinagsabihan mo ba ang babae na yun? Napatingin ako dito at naalala ko ang ginawa ko kay Pamela kanina. Pinahirapan ko, kinaladkad ko at kinulong ko para magtanda. Napapikit pa rin ako sa mga sinabi ko. Napamulat ako nang bigla itong tumayo. Sa lubong ang kilay ko, natingnan ko siya dahil kita ko ang galit sa mga mata nito. Huwag niyang sabihin na naaawa siya sa asawa ko. Bakit mo sinaktan? Di ba ang usapan natin ipagsasabihan mo lang? Ayaw nga niya makinig kahit anong sabi ko. Ano ba, Donita? Naaawa ka ba, ha? Sigaw ko sa kanya. Mas lalong bumagsik ang mukha nito sa pagsigaw ko. Hindi ako naaawa. Kapag sinaktan mo yan physically, magsusumbong yon o di kaya makikita yon ng mga magulang niya. O, edi maganda, di ba? Mahihiwalay na ako sa kanya, saka hindi ko natuloy ang sinasabi ko dahil mabilis na lumagapak sa mukha ko ang kamay niya. Nag-init ang ulo ko sa pagsampal niya sa akin, kaya agad kong hinablot ang braso niya ng madiin. Pero hindi naman ito napaaral. Hindi ka ba nag-iisip? Maghihiwalay kayo dahil sinabi ng magulang niya at hindi dahil desisyon niya. Dapat saktan mo siya sa ibang paraan. Yung magpapapilit sa kanya o magpapasuko sa kanya sa'yo para siya na mismo ang mag-file ng divorce. Wala kang sabit dahil siya mismo ang nakipaghiwalay. Makukuha mo pa ang mana mo. Napapailing-iling na lang ako sa mga sinasabi ni Donita. Huminga ako ng malalim. Sinasabi mo ba na dapat maging mabait ako sa kanya, ha? Malambing na sabi ko sa kanya. Nawala naman bigla ang galit nito sa mukha niya at pinulukot ang kamay sa bato ko na ikinangisi ko. Hindi sa ganun. Take it slow. Huwag mo bibiglain. Dapat pag sinaktan mo yung malaki ang impact sa kanya, yung tipong hindi na siya makakahinga at pipiliin na lang niya yung makipaghiwalay sa'yo. Numisi ako sa kanya, saka hinapit siya lang. Kaya ako tuminali dahil mautak ito at matapang pa. Okay, masusunod ma'am, wika ko kay Donita. Samantala, matamang pa rin nakatulala si Jordan habang hawak-hawak pa rin niya ang bulak sa kanyang kamay nang bigla siyang tapikin ni Pamela matapos balikan ang mga pangyayari kahapon. Tapos na, huwag ka na lang masyadong maglalakad-lakad, biglang sambit ni Jordan. Nakatingin ngayon sa akin si Jordan.
Napapikit-pikit ako, saka nag-iwas ng tingin sa kanya. Napalunok pa ako. Hindi ako makahinga sa bilis ng tibok ng puso ko. Ano tong ginagawa sa akin ni Jordan? Totoo ba ito? Tanong ko sa sarili ko, nang bigla ulit magsalita ito. Ikaw nang bahala sa pasa mo sa braso. Dampid-dampian mo na lang yan ng yelo para medyo humupa. Tukoy niya sa kaliwang braso ko na nangingitim ngayon sa pasa. Tumingin ito dito bago nagtaas ang tingin sa akin. Salamat, Jordan, nauutal na sabi ko. Tumango lang ito. Napansin kong sumaglit ang tingin nito sa mga labi ko saka tumayo. Namula naman ako sa ginawa niya. Tumayo na rin ako. Ngayon ko lang napansin na sobrang taas na pala. Hanggang balikat niya lang ako. Nag-uumpisa na siyang maglakad papunta sa main door. Nag-aalangang ibinuka ko ang bibig ko. Jordan, tawag ko na ikinahinto niya. Lumunok muna ako bago nagsalita. Uuwi ka ba mamaya? Ipagluluto sana kita eh. Humiling ako na sana ipumayag siya. Pang-thank you ko man lang sana sa ginawa niya. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago siya nagsalita. Walang ingay ang maririnig. Bigla tuloy gusto ko sisihin ang sarili ko dahil nagtanong pa ako. Tumikhim ito. Okay, 8 p.m. Lumapad ang ngiti ko sa sinabi niya. Magsasalita na sana ako. Pabalik nang umalis naman na ito. Napapatulala ako sa mga nangyayari. Gumagaan ang pakiramdam ko. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Para bang ito na yung pakiramdam na magsisimula na magbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko napigilan ng umiti nang bumalik ako sa kusina. At natagpuan ko doon si Johanna na nag-aayos ng plato. Sasabay po ba si Sir Jordan sa atin sa pagkain? Tanong niya na mabilis ko namang ikinailing. Nagtaka naman ito sa labi ko na halos mapunit na sa kakangiti. Bakit ma'am parang ang saya-saya mo? Sabay kasi kami magdi-dinner mamaya, masayang sabi ko kay Johanna. Nanlaki naman ang mga mata nito na halatang gulat na gulat. Kahit ako rin naman nagulat bigla sa inasal ngayon ni Jordan. Parang nakakapanibago. Ano kayang nakain noon at biglang nagbago? Naaawa kaya siya sa akin? O di kaya pinagsisisihan na niya ang mga ginawa niya sa akin? Napailing na lang ako sa mga tanong ko. Basta ang mahalaga ngayon ay maayos na ang pakikitungo sa akin ni Jordan. Hindi ako mag-aalangang sulitin ang mga ito. Sabay na lang kaming kumain ni Johanna ng umagahan pati na rin ang tanghalian. Masayahin tong si Johanna at madaldal. Naalala ko sa kanya si Vicky. Siguro kung magkakaroon ng pagkakataon, isasama ko ito at sigurado magkakasundo sila. Pagkatapos magligpit ng pinagkainan, Ma'am, punta na po ako sa school. Good luck sa dinner date ng mamaya ni Sir Jordan. Nakangising tukso sa akin ni Johanna. Baliw ka talaga. Sige na, pumasok ka na. Natatawang sabi ko. Tumango na ito at naglakad na palabas. Kung hindi ako nagkakamali, nag-aaral ito sa St. Joseph University. Natulog ako pagkaalis ni Johanna nang magising ako dahil sa tumunog na alarm clock. Ibig sabihin, kailangan ko na magluto. Muling bumalik ang sigla ko. Nagtungo ako sa kusina para ipagluto si Jordan. Habang nagluluto ako ay pinagdarasal ko na sana kahit ngayon lang walang dunita, walang away at walang sakitan. Matikman niya lang yung luto ko. Last time kasi napanis yung luto ko dahil hindi naman niya kinain. Pagkababa ko ng bowl na may lamang pagkain sa mesa, ay siya rin naman pagrinig ko ng pagparada ng kotse ni Jordan. Binundol na naman ako ng kaba. Pero agad din naman itong nawala. Walang mangyayaring masama ngayon sa isip-isip ko. Huminga ako ng malalim saka naglakad papunta sa pintuan. Gusto ko siyang salubungin. Ganun naman diba ang gawain ng mga asawa sa kanilang husband? Binuksan ko ang pintuan. Agad ko nakita si Jordan na madilim ang muka paglabas niya ng kotse. Nagtaas ito ng tingin sa akin. Kumulot naman ang noon nito na makita niya ako na naghihintay sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ngumiti ako sa kanya kahit kinakabahan ako. Good evening, Jordan, bati ko sa kanya. Madilim pa rin ang mukha nito na nakahinto sa harapan ko. Hindi ito umiimik. Kaya naglakad ako palapit sa kanya na mas lalong kinakunot ng noon niya. Hinawakan ko ang magkabilang manggas ng coat niya at dahan-dahan na hinubad ito.
Napalayo naman siya bigla kaya naiwan sa ere ang mga kamay ko. Ano tong ginagawa mo? Malakas na sigaw niya sa akin. Natakot ako sa sigaw niya at dahan-dahan na ibinaba ang mga kamay ko. Yumuko na lang ako. Tutulungan lang sana kitang hubarin yung coat mo. Baka kasi pagod ka na galing sa trabaho. Mahinang bulong ko. Nakayuko ako. Natatakot kasi ako na tumingin sa mga mata niya na parang nanghihigop ng kaluluwa. Dahil doon, di ko alam kung anong reaksyon niya. Baka mas lalo siyang magalit sa akin. Pinagsaklob ko na lang ang dalawang kamay ko nang nanginginig. Hanggang sa narinig ko ang paghugot niya ng hininga. Okay, fine, tanggalin mo na, malambot na sabi niya. Dahan-dahan ako nagtaas ng tingin sa sinabi niya. Ang madilim niyang mukha ay biglang nagbago, parang lumambot ito. Jordan, nauutal kong sabi kasi nagulat ako. Nanlaki ang mga mata ko nang siya na ang kumuha ng dalawa kong kamay sa kadinala sa manggas ng coat niya. Go, sige na, gawin mo na. Napalunok ako sa titig niya. Binasa ko ang labi ko na agad naman na yan tinignan. Kaya nag-iwas ako ng tingin at itinuon na lang ang mga mata sa coat niya. I composed myself. Unti-unti akong ngumiti sa kadahan-dahan kong tinanggal ang coat niya. Isa to sa pangarap ko, ang magtanggal ng coat ng asawa ko pagkagaling niya sa trabaho. Nagkiliti na naman ako naramdaman sa may bandang tiyan ko. Pagkatapos ko matanggal, saka ko hinarap ang titig ni Jordan. Halika na, kain na tayo. Pinagluto kita ng paborito mo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Huminga naman ito na malalim, saka niluwagan ang necktie. Okay, sige, gutom na rin ako. Napalunok ako sa paraan ng pagtanggal niya ng necktie. Gusto kong pagalitan na sarili ko. Bakit sa harapan ng asawa ko ako natutulala? Pinilit ko na lang ang ulo ko at nanginginig na naglakad papunta sa kitchen. Nilagay ko na lang ang coat niya sa sopa. Rinig ko rin ang mga mabibigat niyang hakbang at ramdam ko ang mainit niyang katawan sa likuran ko. Walang umiimik sa aming dalawa habang nakaupo na kami. Kukuha na sana siya ng pagkain na agad na kinuha ko ang plato niya saka nagsalin ng pagkain niya. Ramdam ko naman ang titig niya sa akin pero di ko na lang pinansin. This is my duty as his wife. At saka gusto ko din naman gawin. Naglagay din ako ng kanin sa platito na nasa gilid ng plato niya. Ayan, okay na. Nakangiti na nag-angat ako ng tingin sa kanya. Napawi ang ngiti ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi na lang ito uminik at nagsimula ng kumain. Ngumiti na lang ako sa isipan ko. Sana magustuhan niya ang luto ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang kasi ang sarap niyang titigan habang kumakain. Napansin ko na naubos na pala niya ang pagkain na inilagay ko sa plato niya. At magsasantok pa sana siya. Kaya agad naman na kinuha ko ito para salinan siya ng pagkain. Nang biglang pigilan niya ang kamay ko. Ako na lang, Pamela. Napatulala naman ako sa pagbanggit niya ng pangalan ko. Nakakalundag ng puso. Tumango na lang ako sa kahinayaan siya na magsandok ng sarili niya. Pinanood ko na lang siyang kumain. Pinagluluto rin kaya siya ni Donita. Parang may biglang tumusok na karayom sa puso ko nang maisip ko iyon. Bumuntong hininga ako. Bakit hindi ka pa kumakain? Ayaw mo ba akong kasabay? Banggit ni Jordan, halos mapatlon ako nang magkasulubong ang mga mata namin. Agad naman ako nag-iwas ng tingin. Saka ako nagsimula na rin kumain. Ito na kaya ang simula ng pagkakaayos ng mag-asawa? Nagbunga na kaya ang pangako ni Pamela sa sarili na gagawin niya ang lahat, mahalin lang siya nito at ituring na asawa? Abangan sa susunod na bahagi ng aming kwento. Maraming salamat!